Saglit! Pwede ba kita ipag-pray muna? Huwag mo muna scroll. Hayaan mo ipag-pray kita sa oras na to. Pero bago kita ipag-pray, minsan ba hindi mo na maintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo? Hindi mo na maintindihan si Lord kung ano ba talaga yung pinagdadaanan mo kung bakit ka dumadaan sa sitwasyon na yan. And maybe, nawawalan ka na ng pag-asa kasi para namang walang nangyayari. Pero alam mo, sabi ng salita ng Panginoon, Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, For your thoughts are not my thoughts, neither are my ways your ways. As the heaven are higher than the earth, so as my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya hindi talaga natin mauunawaan yung mga nangyayari, yung mga ginagawa ni Lord sa buhay natin. Even, di natin alam kung kailan talaga ipagkakaloob ni Lord yung mga bagay na pinagpipray natin. Especially ikaw, di mo alam kung kailan mangyayari yung pinagpipray mo, yung pinagdadaanan mo, kailan matatapos. Kasi it's God alone na nakakaalam. Kasi iba yung timeline natin sa timeline ni Lord. Iba yung pamamaraan natin sa pamamaraan ni Lord. Yung gusto na natin, pero si Lord, may binibuild pa siya, may inaayos pa siya sa buhay natin, may binabago pa siya. Ang gagawin lang talaga natin is mag-trust sa Panginoon, ibigay kay Lord lahat, isubmit kay Lord, kasi He is in control of everything. Wala tayong control sa time, wala tayong control sa panahon. Tanging si Lord lang talaga. Kaya ngayon, ipagpipray natin yan. Let's pray. Sige, pakumbaba tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa oras po na ito. Kasama ko po yung kapatid ko na nasa kabilang screen. Hindi ko po alam kung ano po yung eksakto na pinagdadaanan po niya. Hindi ko po alam, Lord, kung dumaan na, Panginoon, dumating na sa point na natanong niya rin po ito, Panginoon, na ano ba talaga yung plano mo sa kanyang buhay, kailan ba talaga mangyayari yung mga bagay na pinagpipray niya, kailan ba matatapos yung problema na kanya pong nararanasan, Panginoon. Lord, minsan di na po niya maintindihan. Ikaw, di ka na po niya maintindihan, Panginoon, dahil di naman talaga namin maiintindihan yung mga ginagawa po ninyo sa buhay namin. But Lord, later on, mauunawaan po namin, especially sa taong ito. Lord, di pa man niya maunawaan ngayon kung ano ba talaga yung ginagawa mo sa kanyang buhay, kung ano ba talaga yung plano mo, kung bakit dumadaan siya dyan. Niniwala ako, ipapaunawa mo rin po ito sa kanya. Even right now, Lord, bigyan mo po siya ng pangunawa sa mga nararanasan po niya. Lord, napanghihinaan man ng loob yung taong ito na nasa kabilang screen, dalangin ko po, bigyan niyo po siya ng panibagong lakas. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng pag-asa na mula sa iyo, Panginoon. And Lord, tulungan mo siya na mag-submit sa iyo. Tulungan mo siya, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Tulungan mo siya, Panginoon, na pagkatiwalaan ang inyo pong plano, pagkatiwalaan ang inyo pong pamamaraan. Dahil sabi nga po sa inyong salita, your ways are higher than our ways, and your thoughts are higher than our thoughts. Kaya po, hindi namin maiintindihan dahil limitado lamang po yung aming pong kaisipan, yung aming pangunawa. Kaya all we have to do, Panginoon, isubmit po sa iyo lahat, ipagkatiwala sa iyo lahat, Panginoon, dahil ikaw po ang Diyos na tanging nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw po nakakaalam ng mangyayari sa aming kinabukasan, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin ko po sa taong ito, palakasin mo ang kanyang loob, patatagin mo po siya, Panginoon, na nangihina. Lord God, ang kanyang kalooban, Panginoon, bigyan mo ng panibagong sigla in the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, makilala ka pa niya lalo sa sitwasyong ito na kanya pong pinagdadaanan. I believe, Lord, may purpose kung bakit siya dumadaan sa sitwasyon na ito. Kadalangin ko, Panginoon, tulungan mo siya na makita, malaman yung purpose mo po sa kanya pong buhay. Lord, salamat po. Magpakilala ka pa sa taong ito. And I pray, I declare na mas lalo kanya, Panginoon, paglilingkuran, papasalamatan sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Salamat po, O Diyos. We honor you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, no? Grabe. Kaya pala, hindi natin talaga maiintindihan yung parang, Lord, hindi na kita maintindihan. Ba't ang tagal? Bakit wala pa? Bakit walang nagbabago, no? It's because iba yung ways ni Lord sa ways natin. Kaya, kapatid, tiwala lang always kay Lord. Yung word na tiwala, madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na sobrang hirap ka na, yan yung time na dapat i-apply natin yung pagtatrust sa Panginoon. Kasi
Yung pagtatrust kay Lord, meaning talagang hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. Talagang hindi tayo dedepende sa sarili nating lakas kasi wala naman talaga tayong kayang gawin eh. Wala naman tayong kayang baguhin sa sitwasyon. It's only the Lord who is in control of everything. Kaya ang gagawin lang natin, Lord, I trust and trust you everything. I trust you, God. I will wait. Kasi sabi ni Lord, sa lahat ng naghihintay, papalakasin niya. Amen? So, ayun lang. I hope na na-encourage ka sa prayer na to. Always remember that Jesus loves you. God bless.